Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng makakapal na puno at malalawak na bukirin, nakatira si Lito, isang simpleng magsasaka na kilala sa kanilang lugar bilang tahimik ngunit masipag na binata. Bata pa lamang siya ay nasanay na sa hirap ng buhay. Paggising bago sumikat ang araw, pagbubungkal ng lupa, at pag-aani ng kung anong biyayang ibinibigay ng kalikasan. Ang kanyang maliit na kubo ay nakatayo sa gilid ng isang lumang gubat na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Ayon sa mga matatanda, may mga nilalang daw na naninirahan doon, mga duwende na hindi dapat ginagalit. Ngunit para kay Lito, ang mga kwentong iyon ay bahagi lamang ng pananakot ng matatanda upang pigilan ang mga bata sa pagpasok sa mapanganib na lugar. Isang araw, habang siya ay naghuhukay sa gilid ng kanyang bukirin upang magtanim ng kamote, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang pala. Parang tumama ito sa matigas na bagay na hindi bato. Napakunot ang kanyang noo at maingat niyang hinukay ang paligid nito. Lumantad ang isang maliit na banga na tila napakatagal nang nakabaon sa lupa. Kinakabahan man, dahan-dahan niya itong hinugot. Ang banga ay may kakaibang ukit, mga simbolong hindi niya maunawaan, ngunit tila may kahulugan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong pakiramdam ang bumalot sa kanya, parang may nagmamasid. Baka kayamanan ito, bulong niya sa sarili. Dinala niya ang banga sa kanyang kubo at maingat na binuksan. Sa loob nito ay wala siyang nakitang ginto o pilak, kundi isang maliit na itlog na kulay abo. Tila ordinaryo, ngunit may kakaibang kinang kapag tinatamaan ng liwanag. Napatitig si Lito. Isang itlog lang? Sa unay nadismaya siya, ngunit may kung anong pumipigil sa kanya na itapon ito. Kaya inilagay niya ito sa isang lumang basket at hinayaang manatili roon. Kinagabihan, habang siya ay nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa sulok ng kanyang kubo. Napabangon siya at lumapit sa basket. Doon niya nakita ang isang maliit na nilalang. Kulay lupa ang balat, may matulis na tenga at singliit ng isang bata. Nakatingin ito sa itlog. Nanlaki ang mata ni Lito. Duwende, mahina niyang nasabi. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Ngunit sa halip na matakot, napansin niyang hindi galit ang itsura ng nilalang. Sa halip, tila ito ay nag-aalala. Bakit mo kinuha ang pag-aari ko? Tanong ng duwende sa mababang tinig. Napalunok si Lito. Nakita ko lang po sa lupa. Hindi ko alam na may nagmamay-ari. Lumapit ang duwende sa kanya at sa bawat hakbang nito ay tila bumibigat ang hangin sa paligid. Iyan ay hindi pangkaraniwang itlog, sabi nito. Iyan ang aking alaga. Ang inahing iyan ay may kakayahang mangitlog ng ginto. Napatulala si Lito. Ginto. Isang salita na kay tagal na niyang inaasam, ngunit kailanman ay hindi niya inakalang darating sa kanyang buhay. Kung ibabalik ko po, mapapatawad niyo ba ako? Tanong niya. Tahimik ang duwende sandali,
tila pinag-iisipan ang kanyang sasabihin. Hindi mo ito ninakaw, sagot nito. Ngunit kinuha mo ng walang pahintulot. May kapalit ang lahat. Kinabahan si Lito. Ano po ang kapalit? Ngumiti ang duwende. Isang ngiting hindi madaling basahin kung mabuti o masama. Bibigyan kita ng pagkakataon, sabi nito. Mananatili sa iyo ang inahing iyan. Ngunit tandaan mo, ang biyayang iyan ay may kasamang responsibilidad. Anong ibig sabihin po noon? Tanong ni Lito. Kung ikaw ay magiging sakim, kukunin ko hindi lamang ang enahin, kundi pati ang lahat ng mayroon ka. Nanlamig si Lito sa narinig. Ngunit kasabay ng takot ay may sumiklab na pag-asa sa kanyang puso. Pangako po, sabi niya. Gagamitin ko ito ng tama. Tahimik na tumango ang duwende. Unti-unti itong naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Lito sa loob ng kanyang kubo. Hawak ang basket kung saan naroon ang kakaibang itlog. Lumipas ang ilang araw at sa kanyang pagtataka, ang itlog ay napisa. Lumabas dito ang isang maliit na inahing manok na kakaiba ang itsura. Ang balahibo nito ay tila may bahagyang kintab at ang mga mata nito ay maliwanag na parang may sariling liwanag. Inalagaan ito ni Lito ng buong puso. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya malilimutan. Isang umaga, nang silipin niya ang pugad ng inahin, nakita niya ang isang itlog, hindi karaniwan. Ito ay kulay ginto. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niya itong hinawakan. Totoo nga, bulong niya. Ang simpleng magsasakang si Lito ay biglang naharap sa isang pagkakataong kayang magbago ng kanyang buhay. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya namamalayan na kasabay ng biyayang iyon ay unti-unti ring sumusulpot ang isang bagay na mas mapanganib kaysa kahirapan. Ang tukso ng kasakiman. At sa malayong bahagi ng gubat, may mga matang nagmamasid, naghihintay, at hindi nagmamadali. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, maagang nagising si Lito. Hindi siya halos nakatulog sa magdamag. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang gintong itlog na nakita niya. Para bang isang panaginip na ayaw niyang maglaho. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa pugad ng inahing ibinigay ng duwende. Nandoon pa rin ang gintong itlog. Hindi nagbabago, hindi kumukupas, at tila mas lalong kumikislap sa liwanag ng umaga. Kinuha niya ito at hinawakan ng mahigpit, tila natatakot na baka bigla itong mawala. Isang itlog pa lang, pero sapat na ito, bulong niya sa sarili. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Lito ng kakaibang saya. Hindi tulad ng karaniwang kasiyahan na dulot ng magandang ani o tahimik na araw. Ito ay mas malalim, mas matindi. Parang may pinto na nagbukas sa kanyang harapan at sa likod nito ay isang mundong hindi niya pa nararanasan. Ngunit kasabay ng saya ay ang kaba. Hindi niya alam kung paano ibebenta ang gintong itlog. Wala siyang karanasan sa ganitong bagay. Kaya matapos ang ilang sandaling pag-iisip, nagpasya siyang pumunta sa bayan.
Maingat niyang binalot ang itlog sa tela at inilagay sa loob ng kanyang bag. Bago siya umalis, sinilip niya ang inahin. Tahimik itong nakaupo sa pugad, tila walang pakialam sa kayamanang inilabas nito. "Babalik ako agad," sabi niya, kahit alam niyang hindi ito makakaintindi. Habang naglalakad si Lito papuntang bayan, mas naging maingat siya sa bawat hakbang. Pakiramdam niya ay may kung anong bigat ang dala niya. Hindi lamang ang itlog, kundi ang lihim na maaaring magbago ng kanyang kapalaran. Pagdating sa bayan, dumiretso siya sa isang kilalang mangangalakal ng alahas. Isang matandang lalaki na kilala sa pagiging tuso, ngunit patas sa presyo. "Anong maipaglilingkod ko sa iyo?" tanong ng mangangalakal habang sinusuri si Lito mula ulo hanggang paa. Tahimik na inilabas ni Lito ang gintong itlog at inilapag sa mesa. Agad na nagbago ang ekspresyon ng matanda. "Saan mo nakuha ito?" tanong nito. Bakas ang pagtataka. "Minana ko po," mabilis na sagot ni Lito. Hindi na nagtanong pa ang mangangalakal. Kinuha nito ang itlog at sinuri, tinapik, tinimbang at sinilip sa ilalim ng ilaw. "Purong ginto," sabi nito. "Bihira ang ganitong porma." Napahinga ng malalim si Lito. "Magkano po ang halaga?" Nag-isip sandali ang matanda bago nagsalita. "Mas mataas pa sa inaakala mo." Nang marinig ni Lito ang halagang inalok, halos hindi siya makapaniwala. Hindi pa siya nakakahawak ng ganong kalaking pera sa buong buhay niya. Tinanggap niya ang bayad ng may halong kaba at saya. Paglabas niya ng tindahan, parang nag-iba ang mundo sa kanyang paningin. Ang mga taong dati ay hindi siya pinapansin ay tila mas maliwanag. Ang mga tindahan ay parang mas maraming bagay na pwede niyang bilhin. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa niya dapat ipahalata ang lahat. Umuwi siya sa kanyang kubo na may bitbit na pera at bagong pag-asa. Unang ginawa niya ay bumili ng mas maayos na pagkain, ilang gamit sa bukid, at kaunting materyales para ayusin ang kanyang tahanan. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang nag-alaga sa inahin. At tulad ng una, muli itong nangitlog ng ginto. Isang itlog bawat ilang araw. Hindi nagtagal, unti-unting nagbago ang buhay ni Lito. Ang dati niyang payak na kubo ay napalitan ng mas matibay na bahay. Nakabili siya ng mas maraming lupa, mas magandang kagamitan, at hindi na niya kailangang maghirap tulad ng dati. Ngunit kahit anong pilit niyang manatiling simple, napansin ng mga tao ang pagbabago. Ang bilis niyang yumaman, bulong ng ilan. "May tinatagong sikreto yan," sabi ng iba. Hindi nagtagal, nagsimulang dumami ang bumibisita kay Lito. Mga kamag-anak na matagal nang hindi nagpapakita, mga kapitbahay na biglang naging malapit, at mga taong may kanya-kanyang hiling. Sa una, tumulong si Lito. Nagbigay siya ng pera sa nangangailangan, nagpautang sa may gustong magnegosyo, at hindi niya tinanggihan ang mga lumalapit sa kanya. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang hindi na uubos ang mga humihingi.
mas dumadami pa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa loob ng kanyang bahay, tahimik niyang pinagmasdan ang inahin. Kung mas marami pa itong maibibigay, bulong niya. Napahinto siya. Hindi niya inaasahang maririnig ang sarili na mag-isip ng ganito. Ngunit hindi niya ito tinanggihan. Sa halip, unti-unti niya itong tinanggap. Isang itlog lang bawat ilang araw, sabi niya. Paano kung mas marami? Sa kanyang isipan, nagsimulang umusbong ang mga tanong. Mga tanong na hindi niya naisip noong una. At sa bawat tanong, tila may unti-unting nagbabago sa kanya. Hindi na lamang kasiyahan ang nararamdaman niya tuwing nakakakita ng gintong itlog. May halo na itong pananabik. At higit sa lahat, may kasamang kagustuhan na mas lumaki pa. Sa labas ng kanyang bahay, muling lumitaw ang duwende, tahimik na nakatingin sa loob. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mga mata nito ay mabigat. Parang alam na nito ang susunod na mangyayari. Lumipas ang mga linggo, at patuloy na umaagos ang biyaya sa buhay ni Lito. Ang bawat gintong itlog na inilalabas ng inahin ay nagiging dahilan upang lalo siyang yumaman. Dumami ang kanyang lupa, naging mas marangya ang kanyang tahanan, at hindi na siya kinikilala bilang simpleng magsasaka, kundi bilang isa sa pinakamayaman sa kanilang baryo. Ngunit kasabay ng pagyaman ay ang unti-unting pagbabago sa kanyang kalooban. Noong una, ang bawat gintong itlog ay tinuturing niyang himala. Maingat niya itong hinahawakan, puno ng pasasalamat at pag-iingat. Ngunit habang tumatagal, ang dating pagkamangha ay napalitan ng pananabik, at ang pananabik na iyon ay naging pagnanasa. Isang gabi, habang binibilang niya ang kanyang naipong kayamanan, napabuntong hininga siya. Ganito na ba talaga? Bulong niya. Isang itlog bawat ilang araw? Napatingin siya sa inahin na tahimik na nakahimlay sa pugad. Wala itong kaalam-alam sa mga iniisip ng kanyang amo. Kung kaya nitong maglabas ng ginto, bakit hindi pa mas marami? Dagdag pa niya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magmasid ng mabuti sa inahin. Pinag-aaralan niya ito, ang kilos, ang pagkain, ang oras ng pangingitlog. Umaasa siyang may matutuklasan siyang paraan upang mapabilis ang paglabas ng gintong itlog. Pinakain niya ito ng mas marami, binigyan ng mas magandang tirahan, at tiniyak na wala itong magiging sakit. Ngunit kahit anong gawin niya, nanatili ang ritmo nito. Iisa lamang sa loob ng ilang araw. Nainip si Lito, at sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pagkainip ay lalong lumalala. Isang hapon, dumating sa kanyang bahay ang isang matandang lalaki na hindi niya kilala. Maputla ang mukha nito at tila pagod na pagod sa mahabang paglalakbay. Magandang araw, bati ng matanda. Narinig kong ikaw ay isang mapagbigay na tao. Pinatuloy siya ni Lito, bagaman may kakaiba siyang pakiramdam. Ano ang kailangan mo?
Tanong niya. Hindi pera, sagot ng matanda, kundi karunungan. Napakunot ang noo ni Lito. Karunungan? Oo, sabi ng matanda. Alam kong may hawak kang lihim, isang bagay na nagbibigay sa iyo ng kayamanan. Natahimik si Lito. Hindi niya alam kung paano nito nalaman. Ngunit hindi niya rin itinanggi. Kung alam mo na, sabi niya, ano ang gusto mong ipahiwatig? Umupo ang matanda at tumingin sa kanya ng diretso. May mga biyayang dumarating sa tamang panahon, sabi nito. Ngunit kapag pinilit, maaaring mawala. Napairap si Lito. Madali mong sabihin yan, tugon niya. Hindi mo alam kung paano ang mabuhay sa kahirapan. Ngumiti ang matanda, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Alam ko ang kahirapan, sagot nito. Ngunit mas kilala ko ang kapahamakan ng kasakiman. Tumahimik ang paligid. Kung ako sa iyo, dagdag pa ng matanda, ingatan mo ang biyayang iyan. Huwag mong pilitin ang higit pa sa kaya nitong ibigay. Ngunit sa halip na makinig, nakaramdam si Lito ng inis. Salamat sa payo, malamig niyang sabi. Ngunit kaya ko nang pangalagaan ang sarili ko. Tumango ang matanda at dahan-dahang tumayo. Ang bawat desisyon ay may kapalit. Huling sabi nito, bago tuluyang umalis. Pagkaalis ng matanda, hindi mapakali si Lito. Paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ang mga salita nito. Ngunit sa halip na magdulot ng pag-iingat, lalo lamang nitong pinatindi ang kanyang pagnanais. Kung may laman ang inahing ito na kayamanan, bulong niya, paano kung kunin ko na lahat? Napatingin siya sa inahin. Tahimik itong kumakain, walang kamalay-malay. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Lito. Paulit-ulit niyang iniisip ang isang bagay. Isang ideya na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Isang ideyang maaaring magbigay sa kanya ng lahat ng kayamanan na hindi niya kailanman maiisip. Ngunit kasabay nito ay isang panganib na hindi niya pa nauunawaan. Sa labas ng kanyang bahay, muling nagpakita ang duwende. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Hindi na nito kailangang magsalita. Dahil malinaw na sa kanyang paningin, ang pusong dati puno ng pasasalamat ay unti-unti nang kinakain ng kasakiman. At kapag tuluyan itong nanaig, walang makakapigil sa darating na kapalit. Hindi na mapalagay si Lito sa mga sumunod na araw. Ang dating payapang buhay ay napalitan ng walang tigil na pag-iisip. Sa bawat paggising niya, hindi na bukid ang una niyang naiisip, kundi ang inahing nangingitlog ng ginto. Sa bawat gintong itlog na kanyang nakukuha, sa halip na makontento, lalo lamang siyang nagiging sabik. Bakit kailangan ko pang maghintay? Madalas niyang bulong sa sarili. Unti-unti niyang pinabayaan ang kanyang bukirin. Ang mga tanim na dati niyang inaalagaan ay nagsimulang matuyo. Ang mga hayop na kanyang inaalaga ay napabayaan. Ang buong atensyon niya ay nakatuon na lamang sa iisang bagay, ang inahin. Isang gabi,
Habang nakaupo siya sa harap ng mesa na puno ng kanyang kayamanan, tahimik niyang pinagmasdan ang mga gintong itlog na kanyang naipon. Isaiah 2. Marami na, ngunit sa kanyang paningin, tila kulang pa rin. Kung kaya nitong maglabas ng ganito, sabi niya habang hawak ang isang gintong itlog, siguradong may mas marami pa sa loob nito. Ang ideyang iyon ay hindi na bago sa kanyang isip, ngunit ngayon ay mas malinaw na ito, mas mapanganib. Tumayo siya at lumapit sa pugad. Tahimik ang inahin, nakapikit, tila nagpapahinga. Sa isang iglap, may kung anong kumirot sa dibdib ni Lito. Isang maliit na tinig na tila nagbabala. Ngunit agad niya itong tinabunan. Para ito sa kinabukasan, bulong niya, para hindi na ako kailanman maghirap. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay may ibang katotohanan. Hindi na lamang ito tungkol sa pangangailangan. Ito ay tungkol sa kasakiman. Kinabukasan, nagpunta si Lito sa bayan. Bumili siya ng matalim na kutsilyo, ang uri na ginagamit sa pagkatay ng hayop. Hindi niya masabi kung bakit nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ito. Sigurado ka ba dyan? Tanong ng tindero. Para sa baboy, mabilis na sagot ni Lito. Ngunit sa kanyang isip, alam niya ang totoong dahilan. Pag-uwi niya, hindi niya agad ginawa ang balak. Ilang beses siyang lumapit sa inahin, ngunit sa bawat pagkakataon, umatras siya. Hanggang sa dumating ang gabi, tahimik ang paligid. Walang hangin, walang ingay. Parang ang buong mundo ay naghihintay. Lumapit si Lito sa pugad, hawak ang kutsilyo. Isang beses lang, sabi niya sa sarili, at matatapos na ang lahat ng paghihintay. Sa sandaling iyon, biglang nagbukas ang pinto ng kanyang kubo. Isang malamig na hangin ang pumasok, at kasunod nito ay ang pamilyar na presensya, ang duwende. Napatigil si Lito. Binalaan na kita, sabi ng duwende. Ang tinig ay mabigat at malamig. Ang biyaya ay hindi dapat pinipilit. Napahigpit ang hawak ni Lito sa kutsilyo. Hindi mo naiintindihan, sagot niya. Ito na ang pagkakataon ko, hindi ko ito pwedeng sayangin. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami, tugon ng duwende. Ngunit hindi na nakikinig si Lito. Sa kanyang paningin, ang duwende ay hadlang na lamang sa kanyang nais. Sa akin na ito, matigas niyang sabi. Isang mabigat na katahimikan ang pumalot sa kanila. At sa katahimikang iyon, tuluyang nanaig ang desisyon ni Lito. Lumapit siya sa inahin. At sa isang iglap, ginawa niya ang hindi na niya maibabalik. Nang tumigil ang kanyang kamay, nanlaki ang kanyang mata. Walang ginto. Walang kayamanan sa loob. Tanging laman at dugo ang kanyang nakita. Katulad ng isang ordinaryong hayop, nabitawan niya ang kutsilyo. Hindi pwede. Nanginginig niyang bulong. Napaatras siya.
tila hindi matanggap ang kanyang ginawa. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang himala, ang pag-asa, at ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng yaman. Tumawa ang duwende, hindi malakas, ngunit sapat upang maramdaman ang bigat nito. Pinili mo ang kasakiman, sabi nito. At ngayon, narito ang kapalit. Unti-unting naglaho ang lahat ng gintong itlog sa mesa ni Lito. Ang kanyang bahay ay tila kumupas. Ang kanyang kayamanan ay naglaho na parang hindi kailanman umiral. Napaupo si Lito sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya muli ang bigat ng kawalan. Ngunit mas masakit ngayon, dahil alam niyang siya mismo ang may gawa nito. Sa labas ng kanyang kubo, muling bumalik ang katahimikan ng gabi. Ngunit sa loob, ang dating puso ni Lito na puno ng pag-asa ay napalitan ng pagsisisi. At sa kanyang harapan, nakahimlay ang patunay ng kanyang pagkakamali. Isang biyayang hindi niya iningatan. Isang pagkakataong hindi na kailanman babalik. Magdamag na nakaupo si Lito sa sahig ng kanyang kubo. Hindi niya magawang tumayo, hindi niya magawang lumabas. Nakatingin lamang siya sa walang buhay na katawan ng inahin, ang tanging pinagmulan ng kanyang kayamanan, na ngayon ay isa na lamang alaala. Sa kanyang paligid, ang dating marangyang tahanan ay tila bumalik sa pagiging payak. Ang mga bagay na binili niya gamit ang gintong itlog ay unti-unting nawala, parang tinangay ng hangin. Ang natira na lamang ay ang lumang kubo na dati niyang tinitirhan, simple, sira-sira, at malamlam. Bakit ko ginawa iyon? Mahina niyang bulong. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili, ngunit wala na siyang magagawa. Ang lahat ng nangyari ay bunga ng kanyang sariling desisyon. Kinabukasan, lumabas siya ng kubo na mabigat ang pakiramdam. Ang dating mga taong lumalapit sa kanya ay wala na. Wala nang bumabati, wala nang humihingi ng tulong. Para bang sa pagkawala ng kanyang yaman, ay nawala rin ang kanilang interes sa kanya. Naglakad siya papunta sa kanyang bukirin. Ngunit ang dating masaganang taniman ay wala na. Ang lupa ay tuyo, ang mga halaman ay patay, at ang dating sigla ng lugar ay napalitan ng katahimikan. Napaupo si Lito sa gitna ng bukid. Doon niya lubos na naunawaan ang lahat. Hindi lamang ang inahin ang nawala sa kanya, pati ang kanyang sipag, pati ang kanyang disiplina, pati ang dating simpleng kasiyahan na nakukuha niya sa pagtatrabaho. Unti-unti siyang bumagsak sa lupa, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, siya ay umiyak. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa sarili niyang pagkakamali. Lumipas ang mga araw at sinubukan ni Lito na bumangon muli. Bumalik siya sa pagbubungkal ng lupa kahit mahirap. Ang kanyang mga kamay na nasanay sa magaan na buhay ay muling nasugatan. Ang kanyang katawan ay muling napagod.
Ngunit ngayon, mas mabigat ang bawat galaw dahil may kasamang pagsisisi. Isang hapon, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng puno, muling nagpakita ang duwende. Tahimik itong lumapit at tumayo sa kanyang harapan. Hindi agad nagsalita si Lito. Alam niya na wala na siyang karapatang magtanong. Ano ang natutunan mo? Tanong ng duwende. Matagal bago sumagot si Lito. Na ang biyaya ay hindi dapat minamadali. Mahina niyang sabi. Tumango ang duwende. At napapikit si Lito. Na ang kasakiman ay kayang sirain ang lahat, dagdag niya. Sandaling nanahimik ang duwende. Hindi lahat ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon, sabi nito. Ngunit ang bawat pagkakamali ay may aral. Dahan-dahang tumingala si Lito. May pag-asa pa po ba? Tanong niya. Tiningnan siya ng duwende at sa pagkakataong iyon, hindi galit ang makikita sa mga mata nito, kundi pagsusuri. Ang pag-asa, sabi nito, ay hindi ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan. Pagkasabi nito, muli itong naglaho. Naiwan si Lito na mag-isa. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito ang dati niyang pagnanasa. Hindi rin ito ang kanyang pagsisisi. Ito ay isang maliit na simula, isang pagnanais na bumawi. Sa mga sumunod na araw, mas pinagsikapan ni Lito ang kanyang trabaho. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil nais niyang itama ang kanyang pagkakamali. Hindi na siya umaasa sa himala. Sa halip, umaasa siya sa sarili niyang pagsisikap. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago, hindi sa kanyang paligid, kundi sa kanyang kalooban. Ngunit hindi niya alam, sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Dahil may mga pagsubok pang darating, at may mga lihim pang matutuklasan na magdadala sa kanya sa isang landas na hindi niya inaasahan. Lumipas ang mga linggo matapos ang pagbagsak ni Lito at unti-unti niyang tinanggap ang kanyang bagong buhay. Isang buhay na muli niyang binuo mula sa wala. Sa bawat araw na siya ay nagigising, dala niya ang alaala ng kanyang pagkakamali. Ngunit kasabay nito ay ang matibay na pasyang hindi na niya ito uulitin. Maaga siyang bumabangon, gaya ng dati. Bumabalik siya sa bukid, hinahawakan ang lupa na minsan niyang pinabayaan. Ang bawat paghukay ng kanyang pala ay tila pagbawi sa mga araw na sinayang niya sa paghabol sa madaling yaman. Hindi na kasing sigla ang kanyang katawan at mas mabilis siyang mapagod. Ngunit hindi siya tumitigil. Hindi ito parusa, bulong niya sa sarili. Ito ang pagkakataon ko para maitama ang lahat. Sa baryo, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang mga dati lumalapit lamang dahil sa kanyang kayamanan ay wala na. Ngunit may ilan na tahimik na nagmamasid. Nakikita ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagbabago. Isang hapon, habang siya ay nagbubungkal ng lupa,
may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Payat ito at halatang kapos sa pagkain. "Kuya Lito," mahina nitong tawag. Tumigil si Lito at tumingin. "Ano yon?" tanong niya. "Pwede po bang humingi ng tulong?" sabi ng bata. "Wala na po kaming makain." Sandaling natahimik si Lito. Noong siya ay mayaman, madali para sa kanya ang tumulong. Ngunit ngayon, halos sapat lamang ang kanyang kinikita para sa sarili. Tumingin siya sa kanyang maliit na supot ng ani. Iyon na ang tanging pagkain niya para sa susunod na mga araw. Ngunit sa halip na magdalawang isip, iniabot niya ang kalahati nito sa bata. "Ibahagi mo sa pamilya mo," sabi niya. Nagulat ang bata. "Sigurado po kayo?" Tumango si Lito. "Mas mahalaga yan kaysa sa gutom ko." Ngumiti ang bata at nagpasalamat bago umalis. Naiwan si Lito na nakatingin sa kanyang natitirang pagkain. Alam niyang mas mahihirapan siya, ngunit kakaiba ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa gabing iyon, habang siya ay nagpapahinga, may naramdaman siyang presensya. Hindi na siya nagulat. Alam na niya kung sino iyon. Lumabas siya ng kubo at nakita ang duwende nakatayo sa ilalim ng puno. Tahimik silang nagkatitigan. "Hindi mo na kailangan pang magpakita," sabi ni Lito. "Alam kong binabantayan mo ako." Bahagyang ngumiti ang duwende. "Hindi ako nagbabantay," sagot nito. "Ako ay naghihintay." "Sa ano?" tanong ni Lito. "Sa pagbabago na hindi lamang panlabas," tugon nito. Napayuko si Lito. "Sinusubukan ko," sabi niya. "Pero hindi madaling kalimutan ang lahat." "Hindi mo kailangang kalimutan," sagot ng duwende. "Kailangan mo lamang matutunan." Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. "Kung bibigyan ka ulit ng pagkakataon," biglang tanong ng duwende, "ano ang gagawin mo?" Hindi agad sumagot si Lito. Matagal siyang nag-isip. "Hindi ko na hahabulin ng sobra," sagot niya. "Sapat na sa akin ang kung ano ang kaya kong paghirapan." Tinitigan siya ng duwende, tila sinusukat ang kanyang katapatan. "At kung muling dumating ang tukso?" tanong nito. Huminga ng malalim si Lito. "Hindi ko masasabi na hindi ako matutukso," sagot niya. "Pero pipiliin kong hindi magpadala." Tahimik na tumango ang duwende. Sa pagkakataong iyon, tila may bahagyang pagbabago sa hangin, hindi na mabigat, kundi mas magaan. Ang tunay na pagbabago, sabi ng duwende, ay hindi na susukat sa salita, kundi sa gawa. Pagkasabi nito, muli itong naglaho. Ngunit bago ito tuluyang mawala, may naiwan itong maliit na bagay sa lupa. Isang itlog. Hindi ito kulay ginto. Hindi rin ito kumikislap. Isang simpleng itlog lamang. Napatingin si Lito rito. Hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Dahan-dahan niya itong kinuha. Hindi siya nagmadali. Hindi siya umasa. Sa halip,
Ngumiti siya ng bahagya. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangan ng himala upang magpatuloy. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may tahimik na tanong. Ito na kaya ang simula ng isang bagong biyaya o isa na namang pagsubok? Maingat na dinala ni Lito ang simpleng itlog papasok sa kanyang kubo. Hindi tulad ng dati, wala siyang naramdamang pananabik o pagkasabik. Sa halip, ang nasa isip niya ay pag-iingat. Ipinatong niya ito sa isang maliit na pugad na gawa sa tuyong damo. Kung ano ka man, aalagaan kita, mahina niyang sabi. Sa mga sumunod na araw, itinuring niya ang itlog na parang isang ordinaryong buhay na nilalang, walang inaasahang kapalit, walang hinihinging himala. Pinainitan niya ito, iningatan laban sa lamig, at siniguro na ligtas ito sa anumang panganib. Habang lumilipas ang panahon, napansin niyang nagbabago na rin ang kanyang sarili. Mas naging payapa ang kanyang isip. Mas naging malinaw ang kanyang layunin. Hindi na siya nagmamadali. Isang umaga, habang siya ay naghahanda para pumunta sa bukid, napansin niyang may kakaibang tunog mula sa pugad. Agad siyang lumapit. Dahan-dahang nabibitak ang itlog. Tahimik siyang naupo sa tabi nito, pinagmamasdan ang bawat galaw. Hanggang sa tuluyang mabasag ang itlog, at mula rito ay lumabas ang isang maliit na sisiw. Hindi ito kumikislap. Wala itong kakaibang anyo. Isa lamang itong simpleng sisiw. Ngunit sa mata ni Lito, ito ay higit pa sa isang himala. Ngumiti siya. Maligayang pagdating, sabi niya. Mula sa araw na iyon, inalagaan niya ang sisiw ng buong puso. Pinakain niya ito, pinainom, at binantayan laban sa mga panganib. Habang lumalaki ito, napansin niyang masigla ito at mabilis matuto. Ngunit nanatili itong ordinaryo, at sa pagkakataong iyon, hindi iyon problema para kay Lito. Lumipas ang mga linggo at ang sisiw ay naging isang inahin. Hindi ito nangingitlog ng ginto. Karaniwang itlog lamang ang ibinibigay nito. Ngunit sapat upang makatulong sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ginamit ni Lito ang mga itlog para sa pagkain at paminsan-minsan ay ibinibenta sa baryo. Unti-unti, muling umayos ang kanyang buhay, hindi sa biglaan, kundi sa dahan-dahang paraan. Isang hapon, habang siya ay nagtitinda ng itlog sa palengke, may lumapit na matandang babae. Magkano ang itlog mo? Tanong nito. Abot kaya lang po, sagot ni Lito. Napansin ng matanda ang kanyang ugali. Magalang, tahimik, at hindi mapagmataas. Kakaiba ka, sabi nito. Bakit po? Tanong ni Lito. Dati ka raw mayaman, sagot ng matanda. Pero hindi ka nagbago sa pakikitungo mo ngayon. Ngumiti si Lito. Marami po akong natutunan, sabi niya. Tumango ang matanda at bumili ng ilang itlog bago umalis. Sa araw na iyon, hindi kalakihan ang kinita ni Lito. Ngunit sa kanyang puso,
Ramdam niya ang kakaibang kasiyahan. Isang kasiyahang hindi niya naranasan kahit noong hawak niya ang kayamanang gawa sa ginto. Pagbalik niya sa kanyang kubo, nadatnan niyang tahimik ang paligid. Ngunit may presensya na naman siyang naramdaman. Lumabas siya. At doon, sa ilalim ng puno, naroon muli ang duwende. Hindi ito nagsalita agad. Tinitigan lamang nito si Lito na tila sinusukat ang bawat galaw at bawat desisyon. "Masaya ka ba?" tanong nito. Hindi nag-atubiling sumagot si Lito. "Opo," sabi niya. "Hindi man marami, sapat naman." Sandaling natahimik ang duwende. "At hindi mo hinahanap ang dati mong yaman?" tanong nito. Umiling si Lito. "Hinahanap ko po ang katahimikan," sagot niya. "At ngayon ko lang iyon natagpuan." Sa pagkakataong iyon, bahagyang ngumiti ang duwende, isang ngiting bihirang makita. "Kung ganoon," sabi nito, "handa ka na sa susunod." Napakunot ang noo ni Lito. "Susunod?" tanong niya. Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, unti-unting naglaho ang duwende. Naiwan siyang mag-isa, ngunit hindi na siya naguluhan. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang may darating na panibagong pagsubok. At sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Dahil natutunan na niyang ang tunay na kayamanan ay hindi na susukat sa ginto, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang kung ano ang mayroon ka. Lumipas ang mga araw na payapa ang buhay ni Lito. Ang kanyang maliit na kabuhayan mula sa pagbebenta ng itlog ay sapat upang maitawid ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi man marangya, ngunit may kapanatagan, isang bagay na matagal niyang hinanap. Ang inahin na mula sa simpleng itlog ay patuloy na nagbibigay ng karaniwang itlog. Wala itong kakaibang kakayahan, ngunit hindi na iyon hinahanap ni Lito. Para sa kanya, sapat na ang pagiging tapat sa kanyang gawain at ang pagkakaroon ng tahimik na pamumuhay. Isang umaga, habang siya ay nangunguha ng mga itlog sa pugad, napansin niyang may isang itlog na kakaiba ang itsura. Hindi ito kasing kinis ng iba. May bahagyang kakaibang kintab, hindi tulad ng ginto, ngunit hindi rin ganap na ordinaryo. Hinawakan niya ito at pinagmasdan. "Baka naiisip ko lang," bulong niya. Hindi niya ito binigyan ng labis na kahulugan. Sa halip, inilagay niya ito kasama ng iba pang itlog. Ngunit habang tumatagal ang araw, hindi mawala sa kanyang isip ang kakaibang itlog na iyon. Kinagabihan, habang siya ay nag-aayos ng kanyang mga paninda para sa susunod na araw, napansin niyang ang itlog ay tila mas maliwanag sa ilalim ng liwanag ng lampara. Hindi siya natakot, ngunit naging maingat siya. Sa halip na ibenta ito, inilagay niya ito sa isang hiwalay na lalagyan. "Obserbahan muna," sabi niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, hindi niya ito ginagalaw. Pinagmasdan lamang niya ito, tahimik, walang inaasahan. Hanggang sa isang gabi, may narinig siyang mahinang tunog mula sa loob ng kubo. Agad siyang lumapit.
Ang itlog ay bahagyang gumagalaw. Hindi siya nagmadali. Hindi tulad ng dati, wala siyang kaba o pananabik na makuha ang anumang maaaring ibigay nito. Sa halip, naupo siya at naghintay. Unti-unting nabasag ang itlog. Ngunit ang lumabas ay hindi sisiw. Isa itong maliit na liwanag, mahina ngunit malinaw, na tila may sariling buhay. Napaatras si Lito, ngunit hindi sa takot, kundi sa pagtataka. Ang liwanag ay dahan-dahang lumutang sa hangin at umikot sa loob ng kubo. Hindi ito nakasisilaw. Sa halip, nagbibigay ito ng kakaibang init, isang pakiramdam ng kapayapaan. Hindi lahat ng biyaya ay nasusukat sa anyo. Biglang narinig ni Lito. Napalingon siya. Naroon ang duwende. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito kasing misteryoso ng dati. Mas malinaw ang presensya nito at mas payapa. "Ano ito?" tanong ni Lito. "Iyan ang bunga ng iyong pagbabago," sagot ng duwende. "Isang biyayang hindi mo hiniling, ngunit iyong pinaghirapan." Tumingin si Lito sa liwanag. "Ano ang ginagawa nito?" tanong niya. "Hindi ito nagbibigay ng ginto," sagot ng duwende. "Ngunit nagbibigay ito ng gabay." Tahimik na nakinig si Lito. "Kapag ginamit mo ito ng tama," dagdag ng duwende, "makakatulong ito hindi lamang sa iyo, kundi sa iba." Napaisip si Lito. "Paano ko gagamitin?" tanong niya. Ngumiti ang duwende. "Sa bawat pagkakataon na pipiliin mong tumulong nang walang hinihinging kapalit," sabi nito, "mas lalakas ang liwanag na iyan." Napatingin si Lito sa maliit na liwanag na patuloy na lumulutang. Hindi ito kayamanan na maaaring ibenta. Hindi rin ito bagay na maaaring ipagyabang. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang ito ang pinakamahalagang bagay na natanggap niya. "Salamat," mahina niyang sabi. Tumango ang duwende. "Hindi pa tapos ang iyong paglalakbay," sabi nito. "Ngunit ngayon, handa ka na." Unti-unting naglaho ang duwende at naiwan si Lito kasama ang liwanag. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog agad. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pag-iisip. Ngayon, may bago siyang responsibilidad. Hindi na lamang para sa sarili, kundi para sa iba. At sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay hindi na naghahanap ng yaman, kundi ng pagkakataong makatulong. Mula nang lumitaw ang mahiwagang liwanag, nagbago ang takbo ng araw ni Lito. Hindi na lamang siya abala sa kanyang bukirin at sa pag-aalaga ng inahin. Ngayon ay may kasama na siyang tahimik na gabay na hindi nakikita ng iba, ngunit malinaw niyang nararamdaman. Ang liwanag ay hindi nagsasalita, ngunit tila may sariling paraan ng paggabay. Sa tuwing siya ay may gagawing desisyon, bahagyang umiinit ang paligid kapag tama ang kanyang pinipili, at lumalamig naman kapag hindi. Hindi ito utos, kundi paalala. Isang umaga, habang siya ay papunta sa bukid, may narinig siyang sigaw mula sa kalapit na bahagi ng baryo. Agad siyang tumakbo.
Doon niya nakita ang isang matandang babae na nahulog sa gilid ng daan. Hirap itong makatayo at walang ibang tao sa paligid. "Nanay, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Lito habang inalalayan ito. "Hindi ko maigalaw ang paa ko," sagot ng matanda. Sa sandaling iyon, bahagyang lumiwanag ang paligid ni Lito. Hindi siya nagdalawang isip. Maingat niyang binuhat ang matanda at dinala sa pinakamalapit na kubo. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay at sinigurong maaalagaan ito. "Maraming salamat," sabi ng matanda, bakas ang pasasalamat sa mukha. Ngumiti si Lito. "Walang anuman po," sagot niya. Habang siya ay paalis, napansin niyang mas maliwanag ang liwanag na kasama niya. Ngunit hindi niya ito ipinagmalaki. Hindi niya ito kinwento kanino man. Sa halip, itinuloy niya ang kanyang araw na parang walang nangyari. Sa mga sumunod na araw, mas marami pang pagkakataon ang dumating. Isang batang nawalan ng alagang hayop, tinulungan niyang hanapin. Isang magsasakang nasiraan ng kagamitan, tinulungan niyang ayusin. Isang pamilya na kapos sa pagkain, ibinahagi niya ang kanyang ani. Sa bawat pagkakataon, hindi siya naghihintay ng kapalit. At sa bawat pagtulong, ang liwanag ay lalo pang lumalakas. Ngunit kasabay nito, may mga taong nagsimulang makapansin. "Bakit parang laging nasa tamang lugar si Lito?" tanong ng ilan. "Parang alam niya kung kailan may nangangailangan," sabi ng iba. Hindi nagtagal, may isang lalaking lumapit sa kanya, isang mayamang negosyante mula sa bayan. "Marami akong naririnig tungkol sa iyo," sabi nito. "Sinasabi nilang kakaiba ang swerte mo." Napangiti si Lito. "Wala po akong swerte," sagot niya. "Nagkataon lang po siguro." Ngunit hindi naniwala ang lalaki. "Kung sasama ka sa akin," sabi nito, "matutulungan kitang yumaman ulit, mas higit pa sa dati." Sandaling natahimik si Lito. Ang mga salitang iyon ay tila bumalik sa kanya, parang aninong matagal na niyang iniwan. Kayamanan, kasaganaan, kapangyarihan. Sa isang iglap, naalala niya ang kanyang nakaraan. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang init ng liwanag. Mas malinaw kaysa dati. Mas matatag. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko na po hinahanap yon," sagot niya. Napakunot ang noo ng negosyante. "Sigurado ka?" tanong nito. "Hindi ka ba nanghihinayang?" Umiling si Lito. "Mas mahalaga po ang kapayapaan," sagot niya, "at ang makatulong sa iba." Tinitigan siya ng lalaki, tila hindi makapaniwala. Ngunit kalaunan, tumalikod ito at umalis. Naiwan si Lito, tahimik ngunit matatag. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay sumilay ng mas maliwanag kaysa dati. At sa malayo, sa ilalim ng mga puno ng gubat, muling nagpakita ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagmamasid lamang. Ngumiti ito. Dahil alam nitong ang pinakamahirap na pagsubok ay hindi ang pagkawala,
kundi ang pagkakataong bumalik sa dati. At sa pagkakataong iyon, pinili ni Lito ang tama. Dumating ang umaga na tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Habang naglalakad si Lito sa kanyang bukirin, ramdam niya ang kakaibang gaan sa kanyang kalooban. Hindi na ito tulad ng dati na puno ng pag-aalala o pagnanasa, kundi isang payapang pagtanggap sa kung ano ang mayroon siya. Ang mahiwagang liwanag na matagal nang sumasama sa kanya ay nanatiling tahimik, ngunit malinaw ang presensya. Hindi na niya ito kailangang pag-isipan. Sapat nang maramdaman niya ang gabay nito sa bawat hakbang. Sa araw na iyon, dumating ang isang pangyayari na magbibigay wakas sa kanyang paglalakbay. Habang siya ay nag-aayos ng kanyang ani, may isang grupo ng mga tao mula sa baryo ang lumapit sa kanya. Kasama nila ang mga matatanda, mga bata, at ilang mga pamilyang minsan na niyang natulungan. "Lito," tawag ng isa sa kanila, "may nais kaming sabihin." Napahinto siya at tumingin. "Ano iyon?" tanong niya. "Hindi mo man napapansin," sabi ng isang matandang lalaki. "Malaki na ang naitulong mo sa amin. Sa bawat pagkakataon na kami ay nangangailangan, naroon ka." Sumang-ayon ang iba. "Hindi ka mayaman sa ginto," dagdag ng isang babae, "pero ikaw ang pinakamayaman sa kabutihan." Hindi agad nakapagsalita si Lito. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Sa kanyang isip, ginagawa niya lamang ang sa tingin niya ay tama. Ngunit sa mata ng iba, iyon ay may malaking halaga. "Salamat," mahina niyang sabi. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang paligid. Mas maliwanag kaysa dati. Napalingon ang mga tao, ngunit hindi nila makita ang pinagmulan. Si Lito lamang ang nakakita. Ang maliit na liwanag na matagal nang sumasama sa kanya ay unti-unting lumaki, naging mas malinaw, at kalaunan ay nag-anyong tila isang kumikislap na presensya. At mula sa liwanag na iyon, muling lumitaw ang duwende. Ngunit ngayon, hindi na ito maliit o nakakatakot. Mas marangal ang anyo nito, at ang aura nito ay puno ng kapayapaan. "Tapos na ang iyong pagsubok," sabi ng duwende. Tahimik na nakinig si Lito. "Pinili mong matuto mula sa iyong pagkakamali," dagdag nito. "At pinili mong gamitin ang iyong buhay para sa kabutihan ng iba." Napayuko si Lito. "Hindi ko po iyon nagawa ng mag-isa," sabi niya. "Ngunit ikaw ang pumili," sagot ng duwende. Sa pagkakataong iyon, ang liwanag ay unti-unting lumapit kay Lito at dahan-dahang pumasok sa kanyang dibdib. Hindi ito masakit. Sa halip, nagdulot ito ng init, isang pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan. "Simula ngayon," sabi ng duwende, "hindi mo na kailangan ng hiwalay na gabay. Ang liwanag ay bahagi na ng iyong sarili." Napatingin si Lito sa kanyang mga kamay. Walang ginto, walang kapangyarihan, ngunit may kakaibang lakas sa kanyang puso. Ang tunay na kayamanan,
sabi ng duwende, ay hindi nasusukat sa dami ng iyong hawak, kundi sa kabutihang na ibabahagi mo. Unti-unting naglaho ang duwende, kasabay ng pagbalik ng liwanag sa normal na paligid. Ang mga tao sa baryo ay nanatiling nakatingin kay Lito. Hindi man nila nakita ang buong pangyayari, ngunit naramdaman nila ang pagbabago. Lito, sabi ng matandang lalaki, sana patuloy mo kaming tulungan. Ngumiti si Lito. Hindi lang po kayo, sagot niya. Kahit sino na nangangailangan. Sa araw na iyon, hindi siya naging mayaman sa ginto. Ngunit naging mayaman siya sa respeto, sa tiwala, at sa pagmamahal ng kanyang kapwa. At sa kanyang puso, alam niya, ito ang kayamanang hindi kailanman mawawala. Wakas.